Hello po mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga. Saan man po kayo naroon. Tawag dito kasi ito lang po kasi yung magandang oras po ngayon na medyo tanghali. Tahimik ang kalsada. Marami po kasi akong gustong anuhin. Nga pala yung mga kapatid po na gustong mag-join local, yung mga nalimutan ko po kasi sino yung mga nag-chat sa akin po na mag-join live. Mag-ano lang po kayo, pwede naman po kayong mag-request para po sa live na ito mga kapatid. Wait. Tawag dito po. Wait lang po. Yung mga para yung gustong magtanong o mag-ano, marami po kasing nag-chat sa akin na gustong umakyat, hindi ko lang po tanda. Pero ang mas ano po ngayon, yung mga local, yung taga-Kalamba na taga-Parian ba yun? Pwede po kayong mag-request, pwede po kayong mag-join ngayon sa live. Meron po kasing mga nagtatanong po, mga kapatid, may mga nagtatanong kasi na, lalo sa YouTube na babasa ko, sabi ba naman nila, paglabas kayo, saan kayo pupunta? Magtatayo ba kayo? Aba, mga kapatid, pwede po kaming lumabas. Kung ang pinapakain naman sa iyo, iba na ang lasa at panis, pwede po kaming lumabas. Hindi po katwiran na hindi kami lalabas. Kung ikaw ba naman, pinapakain ka na ng panis na aral, hindi na maganda yung mga pinapakain sa iyo, hindi ka pa rin lalabas. O di ba mas better na magandang lumabas ka na lang? Baka may makain ka pang masariwa. Ayun po yun mga kapatid. Tapos may mga nagtatanong din po na magtatayo daw kami na iglesia. Hindi po kami magtatayo na iglesia. Meron pong sinasabi sa Biblia na talagang pinilalabas na ang bayan ng Diyos dahil sa mga tampalasanan. Ayun po mga kapatid. Sa palagay niyo po ba mananatili pa po diyan ang espiritu ng Diyos sa iglesia na yan? Kung saan pinamumunuan ni Daniel Rason? Sige nga po, kayo po sa konsensya nyo. Niyo na lang po, i-assess nyo na lang po yan sa sarili nyo. Sa budhin nyo, itanong nyo, tama pa po ba yung mga naririnig kong aral? Nyo lang, i-connect nyo lang. Sa diwa nyo, sa puso nyo, masasagot nyo po yan. Nakakonect po ba siya sa mga propeta? Nasasakupan po siya ng mga espiritu ng mga propeta nung una? Yung mga ginagawa niya ngayon? Diba? Anuhin nyo po mga kapatid, nyo po. Hindi porke lumabas yung kapatid o sino man, kamag-anak nyo, asawa, anak, sino man, kaibigan nyo, masama na po. Hindi po ganon mga kapatid. Meron pong aral sa Biblia na nakita mong lumabas, hayaan mo na, Diyos na nga hatol doon. Hindi po kayo ang para humatol. Wala pong ganon. Kaya po yung iba, hirap na hirap pong maka-exit dahil sa mga ginagawa ng ibang mga kontratuhin pag-ibig na walang katapusang paksa. Tapos ganyan lang din naman ang mapapala. Sino pong si kapatid na teka, mga nasa abroad tong mga to no? Kasi yung mga gustong umakyat po na local, priority ko po ngayon ngayong oras kasi nga po araw po dito. Sa inyo naman po sa mga nasa nasa mga abroad bahala po kayo kung gusto nyong umano or may mga tanong po. Nakakaano ba namang mga kapatid na may mababasa ka palagi na magtatayo kami na iglesia. O sige, huwag kayong umalis dyan. Pero alalahanin nyo, iglesia na yan ni Rason. Wala na yan sa tema. Wala na yan sa landas. Kumbaga sa dumaang tren, wala na siya sa riles. Ano pang mapapala nyo? Makakabangga-bangga lang kayo pag wala ka na sa linya. Hindi nyo na kailangan ipaglaban yung mga bagay na nasa harapan nyo, na hindi nyo na makikita kung saan pinagkukuha mga sinasabi. Ako nga, napansin ko nga po mga kapatid, hindi naman sa talagang ang bobo ko na ngayon sa Biblia, yung mga talata. Wala na rin po ako natatandaan Kasi pagka naman nagpapaksa talaga siya, lalo't pagpasalamat sa habang ng oras na yon, wala ka nang ma-remind sa kanyang talata na yung para ma-remind mo, nababanggit. Kasi nung panahon ni kapatid na Eli, hindi naman sa kino-compare, talagang mababanggit yung talatang yon, sa paksang yon. Ma-remind sa isip mo ulit, maalala. Ako ngayon hindi na Ang alam ko lang, yung bukana hindi ko na alam ituloy Kasi nga, syempre, minsan, pag ang pinapakain sa'yo, alam mong iba na, wala na wala nang nag-aalala sa yung espiritu na, ayun, na ganun ang laman, yung talatang yun, yung diretsyo. Kaya, ang hirap po mga kapatid, sa loob ng 4 na taon, inantay na po siya ng mga, sa loob ng 4 na taon. Wala talaga. Ito po, si kapatid na, nagpapaalala po ako sa inyo ito'y pauna lang, maselan po ang live ng pagla-live ko. Hanggat maaari kung kayo pa'y closet o kayo gumamit po kayo ng dummy account. Huwag niyo pong ipagano yung mga
ang inyong mga real name dito, lalo't hindi pa po kayo handa, may mga kamag-anak kayo or ano, maselan po itong aking nilalive na to mga kapatid. Kaya ingat-ingat po, lalo sa mga closeted, minomonitor po kayo. Kung gusto nyo pong manood after live ko po or nasa YouTube, pag na-upload na, doon nyo na lang po siya panoorin. Para din po sa inyo yan mga kapatid. O teka, babasa tayo ha. Si kapatid na pag-ibig, nasa ano to Nevada no? Talagang ikaw ay aking ano no? Hello, Sisi Nikki, kumusta po? Pa-shoutout po. O, ayan, na-shoutout na po kita, kapatid na pag-ibig. Anong oras po ba dyan sa inyo sa Nevada? Ito naman po si Jay Lagas, kamusta po si Sneaky? Ito po, awa ng Diyos. Kahit gustong matulog, hindi po makakatulog at nangako nga po ako ng live sa mga kapatid. Ito pa po, natuwa po ako sa sinabi ni Brad Badong and Brad CJ na dapat ang iglesia walang abuluyan para safe. Siguro po talaga, ito po kasi ipapaksain po ito ni Brad CJ. Siguro talaga mas maganda yung ganon. Kasi ang pera, pinagsisimulan talaga yun ng korupsyon. Kahit saan ka, mapa-gobyerno, mapa-iglesia, ganyan po kasi nangyari sa atin ngayon. Ang mga kapatid, nasa hardship na pamumuhay. Kita nyo naman po ang nangyayari ngayon. Tapos, si Daniel Rason, nakikita mo naman, si Brad Daniel, kung ano, may mansion, may mga swimming pool pa lang niya, ang laki-laki, parang nasa Olympic na. Ang mga negosyo niya at mga siya ang naghahawak, nag-i-income, puro daing, may pa-target, wala naman siyang pangangaral. Wala siyang transparency ngayon mga kapatid na isisingit niya sa oras ng prayer meeting o yung mga report ba about financial. Ayun po ang dun Yung po ang hinahanap ng mga kapatid na sa bagay, dudang-duda na naman sa kanya, talaga namang closet na nga yung iba na pang magagawa natin dyan. 11:05 PM po. Si kapatid na Anaya is watching. Sana umakyat yung minessage ko siya kung wala po kasing aakyat na local, pwede naman pong mga foreign ng sumalda dito mag-join. Kasi meron din po akong taga London na gustong mag-join sa minessage ko na po siya kanina. Tama naman po yung oras doon parang okay na. Umaga na po yata doon ngayon. Ito po, si Vladimir Alibutod. Good morning po, pa-shoutout from Milan, Italy. Anong oras po sa inyo dyan sa Milan? Ba't parang mga gising kayo? Talaga nga naman alam mo, ma-share ko lang minsan kasi pag, sa bagay yung iba hindi mo na talaga masisisi, lalo't bago. Pag alam mo talaga yung ginigiba ko daw yung iglesia. Anong magigiba ako sa iglesia? Tao lang ako. Hindi nyo po ba alam? Kahit na kayo maglabasan yan, yung mga tao, sa loob ng pamamahala ni kapatid, ni Brad Daniel, ni Daniel Rason, Iglesia ng Diyos pa rin po ang tawag dyan. Tayo po ay miyembro kahit saan tayo mapunta. Dala mo yung salita, yung aral mo natanggap, yung Kristo, yung spiritual po, hindi po yung physical na sinasabi ko sa inyo. Hindi po yun. Pinalalabas na nga po yan Ibig sabihin, kaya po tayo pinapalabas, nasa physical tayong kalagayan. Kaya nga po tayo pinapalabas, nasa physical tayong kalagayan. Pagka ganyan, nagtagpalasan na po, ano pong gagawin natin? Alam nga namang magtiis na lang tayo na magtiis. Laban na nga sa budhi natin at saka sa kalooban Paano po ba yun mga kapatid, di ba po? Alam mo nyo, medyo lawakan nyo lang po yung isip nyo Medyo nyo lang po. Kaya nga sabi ko, tanggalin nyo lang po yung pagkapanatiko nyo. Tanggalin nyo lang po. Tayo, hirap na hirap. Yung mga miyembro sa ibang abroad, di ba? Kita nyo naman, hirap na hirap. Jay Lagasca, 2 PM na dito sa Binyang Laguna. Oo naman, pareho lang tayo ng oras. Itong yung kapatid na Vladimir Alibutod, Italy po to. Ano po ba yan? Ano po ba yung mga pangalan nyo? Opo, laban po tayo sa maling aral. Mali naman binabantuan na Sa tingin nyo po ba kay kapatid na Eli? Si kapatid na Eli kasi nasasakupan po yan ng espiritu ng mga propeta. Kita nyo naman, handang sumagot. Ito namang ating taga-akay ngayon, handang magbiyahe. Kaya nakakatawa yung sasabihin niya sa Canada na kaya hindi siya napunta na-expire ang passport niya. Hello, traveler ka, hindi ma-expire ang passport mo. At ako'y nabiyahe din, alam ko yan. Yan ang mahirap sa'yo ginagawa mo masyadong tanga yung miyembro mo Tapos tatawagin mo kaming antikristo. Saan mo nakuha yung tinawag mo kaming antikristo? Lumabas kami. Doon ka na mag-stop, lumabas kami, tapos. Kaya yung tatawagin mo kaming antikristo, ikaw ang antikristo. Yung mga video ni Brad Eli na umiyak pa bago pa siya hinabilin niya ng pag-iyak niya, nasaan? Dapat yun lang pinapatugtog mo sa mga SPBB para naman makakain kayo ng iba. Kaya lang kasi ikaw, yung sa sarili mo lang ikaw nagsusumakit ka sa ganang iyong sarili. Ganyan po nangyayari Hindi mo, i-play mo yung video, corner ka din. Hindi mo ilabas ang video, corner ka din. Salang-sala sa kabuhayan mo.
Ayan lang po yan. Wala man lang napanood sa'yo sa loob ng 4 na taon. Walang napanood sa'yo. Puro pag-ibig, patawad, pag-ibig, patawad. Eh, anong ginawa mo? Nanira ka. Nananahimik mong badong na yun eh. Bigla mong pinablock, tapos sinisiraan mo sa mga kapatid. O, eh, di natapos ka ngayon. Di ka ngayon makalabas. Di ka ngayon makadepensa sa gusto mong sabihin. Ako, miyembro lang ako eh. Pero yung para sabihin ako, yung may autotiwalag at sabihin ako antikristo, sasabihin, ay, sinaysay na si Sis Nikki. Ano sinaysay sa akin? Kayo ang sinasaysay na kayo, laban kayo sa aral. Alam nyo naman yan sa kalooban nyo. Laban kayo sa aral. Nang sasabihin yung masama-masama. Huwag nyo nang tingnan ako. Ang tingnan nyo yung mga ibang kapatid na lumabas. Yung mga nag-donate ng bato. Yan, si Brad Monlaw. Gano'n kaano yan sa iglesia? Sila Brad CJ. Eh, si Brad Badong na nga lang eh. Hindi nyo lang kasi kilala si Brad Badong. Kung sino si Brad Badong eh. Para siraan mo yung tao. Nagpapatuloy nga. Dumadalo. Ay, biglang ganyan na ngayon. Kasi ikaw may tinatago ka eh. Brad Daniel, may tinatago ka. Ayan. Ayan ang ano sa iyo. Nako. Pagka mag-isa dito, nakaka-high blood. Kaya kung maaari, may sumampa na dito, may mag-join. Si Pag-ebig, si Nikki, lapit na ako mag-exit. Oo, mag-exit ka na at mahirap magpanggap. Ano pang gagawin? Ako nga, hindi ako nakaranas ng closet eh. Nakaranas din ako. Alam ko, labag na to. Iniisip ko lang talaga yung paglabas ko. Nakakaramdam na ako sa kanya talaga. Eh, talagang tama ang hinala ko. Hindi nagkamali. Eh, ngayon, nung lumabas, anong sasabihin? I-block, i-unfriend. Ba, teka. Eh, sino ba ang may ginawang masama? Hindi naman kami may ginawang masama eh. Kaya nauuridat yung buhay mo eh, Brad Daniel. Sa ginagawa mo sa miyembro mo, binabato mo ang tupa mo. Binabato mo ang tupa mo, pero diretso ka gala. Ayun lamang yun. Teka, babasa tayo dito. Teka, si kapatid na Pag-ibig, si Nikki, lapit na akong mag-exit. Hinihintay ko na lang ang dalaw. Hinihintay ko na lang ang dalaw para makapagtanong ng maraming tanong sa worker. Hindi po ako dumalo sa SPB. Ini-expect ko po na dadalawin ako. Sa kabutihang palad, walang nagparamdam. Eh, okay lang yun eh. Yung puno nga, hindi nagpaparamdam eh. Alam mo, magpaparamdam yung mga worker, yung mga DS na yan. Yung ibababatuhin ka na lang yan. Yung hindi ka man yan binabato physical, bigla na lang yan sasabihin, ay, sinaysay na, ay, inihayag na, ay, ganon, pag-uusapan ka na, yan ang tatak MCGI. Under ni Rason. Ganyan, may diwang masama, may diwang ano, anong diwang masama? Bago mo kami husgahan ng mga miyembrong lumabas, ayan, yung puno mo, husgahan mo kung ano ang ginawa niyan. Hindi yung kami na lumabas na wala naman kaming connection sa, kami, miyembro lang kami. Wala po kaming connection sa kaligtasan nyo. Kung kami ma-impyerno, ako lang ang lumabas, ako lang. Eh, pasensya kayo, may mga diwa kami eh. May mga diwa kami, may mga budhi kami. Isa lang ang sinasabi. Si KD Rock ayaw magparamdam. Teka, sino po ba to? Dennis, si kapatid na Dennis Pagi. Sige, wait lang po. Send invite. Ay, naku, unable to gas. Bakit kaya? Mahina po ba ang ano nyo? Bakit kaya? Ayaw po eh, yung ano, teka, yung kapatid na Jay Lagasca, anong reply mo dito kay Pag-ibig? Brad, wag ka na magpaalam, wag ka na lang dapat umattend, hehe. Kasi matatag ka pang suwail kapag, oo, maraming sinasabi. Ayaw bagang isipin na, ay kaming miyembro, nakahalata kami na ibang aral. Eh, ba't yung puno mo, hindi mo masabihan na, pwedeng mag-ibang aral, pwedeng mag-ibang diwa, pwedeng masama na ang ginawa. Ba't masyado naman ginto ang tingin nyo? Alam mo, sa Biblia, wala namang sinabing subukin ng miyembro eh. Ang susubok, kanya-kanya, sarili natin, susubukin natin. Pero yung kapatid mong miyembro, susubukan mo, titingnan mo, husgahan mo. Wala niyang kapatid. Ang subukin mo, yung puno mo. Yan ang subukin mo. Huwag yung miyembro na lumabas. Diyos na nga ang hatol dyan eh. Tapos baka akala ko nagpupuno din eh, mga kapatid. Wala akong balak magpuno para sabihin ko sa inyo. Wala akong balak magpuno. Kami lumabas lang. Bahala na kami sa labas. Kami pinapalabas ng Diyos. At ang Diyos nagpapakain sa labas. Alam nyo yan, yung mga nakikinig ng live. Nagpapakain siya sa labas. Sa labas na siya nagpapakain, hindi na sa loob. Ba't naman nagpapakain pa sa loob? Wala na nga yung espiritu. Puro katampalasanan na ang ginawa. Naku. Wala kang makikitang halimbawa. Naku. Nangangaral pa bago daw mag-asawa, bago daw piliin daw ang mabuting asawa, mabait. Kasi hindi mo nga pinili yan eh. Inagaw mo nga yung asawa mo eh. May asawang una yan eh. Pasensya ka na. At kung sabihan mo kami ng Antikristo, wagas na wagas. Naku. Si kapatid na Pag-ibig, sinagot si opo Brad J, hindi na nga ako dumadalo simula January. At saka maraming talaga namang hindi na dumadalo. Ngayon ko lang nalalaman din naman sa chat na nagpapakilala, biruin mo. Mga 18 years na kapatid, grabe. Ewan ko lang din nga. Teka, babasa pa tayo dito. Nakakatuwa naman itong mga nasa abroad to. Ito, si kapatid na Ariel Gutierrez. Good day po, si Sticky at mga ka-Exeter's Closet at Inactive Observer. Closet at Inactive Observer. Pa-shoutout po ako, Dine, dito sa taga Norsagaray ka. Bulacan. Adonis, ito si kapatid na Adonis, salamat sa iyo ha, is watching, alam mo na yon, salamat sa Diyos. Jay Lagasca, mas okay, wag nang magpaalam at maisip nila na lalamig na lang.
Alam mo, ganito yan yung mga nanlalamig at mainit. Mas mabuti pa nga talaga kung malamig ka at mainit, alin man sa dalawa. Kasi pagka maligamgam, yung malahin nga, talagang niluluwa na Ayan na nangyari sa atin Yung mga binubukan ng bibig ni KDR, hindi mo alam, alanganin. Kada na lang pasalamat, nagpaparinig. Alam mo, noon pa, hindi pa ako nanonood ng ramdam ko na yan. Hindi ko pa kilala yan. Yung badong na yan, hindi pa ako nanonood niya noon Ramdam ko na siya na tupa niyang sinasaktan niya, tupa niyang pinabato niya. Dati, nung panahon ni Brad Ellie, yung INC talaga yung inaano niya, yung pagdating sa mga pananampalataya, yung mga puno, ay hindi, iba dito kay KD, ikaw ang babatuhin yan, mga tupa. Naglabasan yung tupa niya, sasabihin, Antikristo daw, aba, ay mahiya ka naman. Lalo yung mga abroad na naglalabasan, matapos kang bigyan ng pamasahe, nagpatarget, hindi ka naman nangangaral. Ayan, ngayon, mga tourist spot ang mga pinupuntahan mo, Vancouver ngayon, nasa Italy, ano kayang sunod niyan? Yan bagang, may expire ng passport, naku, tumigil. Naku po. Pag walang ka-partner dito, asan ba si JR Badong? Nagwa-watching ka, akyat ka, please. Wala na, Ariel Gutierrez, wala nang lasang asin dyan. Wala naman talaga Kaya nga napapanis na, alam mo kapatid na Ariel Gutierrez, kaya napapanis, walang asin. Hindi na siya marunong maglagay ng asin. Wala na siyang inaano ngayon. Kasi nga mga kapatid, dalawang bagay lang yan. Nagsumakit siya sa mga bagay ng nakasanlibutan. Ayan na siya. Hindi pwedeng magdalawa yan, hayaan niya. Anuhin na lang, tawag dito, anuhin na lang natin kung paano lumabas. Ang hirap naman magburo dyan sa labas, ano? Yan po, Dong, pinasalta na kita. Nakakatuwa itong mga aking fans dito sa Europe, sa Italy. Salamat sa inyong mga sa inyong mga pagtangkilik. Sa bagay, pag ako naman ang magsasalita, hindi naman talaga yung kakain ng panis dito. Hindi kayo kakain ng panis doon. Kay KDR, walang gagawin yun. Puro patama. Baga sabihin pa ang pangalan nang tatapos na Ang dami pag sinasabi. Kaya kayo nasusura. Miss Nikki. Ay naku pala, si Brad. Good morning po. Alas 7. Alas 7 pa lang po dito. Narinig ko yung bibig mo. Parang Armalite. Ganun talaga ako pag anong na high blood. Pasensya Opo. na. Ganun talaga. Sis Nikki, Opo. diba, nagising ako kaninang, nakatulog kasi ako pagka-akyat ko kagabi. Opo. Sa kwarto. Opo. Tapos nagising yata ako pas 1:00 or 2:00 ng madaling araw. Ay, hindi, 1:00. So, bumalik ako ng tulog. Ang daming messages Diba, nag-ano ako doon sa group chat natin. Opo. Nagkwento-kwento ako. Ngayon, merong matutulog na dapat ako. May mga kapatid na nag-message, may mga kapatid na humingi ng tulong. Opo. Yun. Merong nag-message sa akin na kapatid, isang buong pamilya. Ano daw po? Sa Australia, isang buong pamilya sila. At malakas silang mag-abuloy daw. Oo. Parang ubusan no? Oo, mag-e-exit na daw sila. Isang buong pamilya. Buti naman sa sila. Oo. Tapos maya-maya, matutulog na ako talaga. Bigla namang meron nag-message sa Europe naman. Ang hirap nga ng ganyan din no? Pero pag ganon din ang sinabi niya. Brother, sabi niya ganyan. Hindi po sa pag-ano. Lahat po ng tulungan, nagpa-participate po ako. Opo. Tapos naka-video call ko yung kapatid. Yun. Sabi niya, wala na talaga, 4 na taon kong binigyan ng taning si Daniel Rason, sabi niya ganyan. Wala talaga siyang alam sa Biblia. Ililigaw niya lang yung kaluluwa ko. Sorry ko. Brad Badong, may tanong ako. Umano sa mukha ko yung may tanong ako. Opo. Yung baga si Bonjing, yung baga po ay kwan, nagdaan ng manggagawa. Tanong ko lang, wala naman ako baga, ano ba siya? Nakita mo ba siyang nagsikhay, nag-alam manggagawa? Yung ganon? Hindi siya nagsikhay sa pagmamanggagawa kasi noong nagmamanggagawa ako, lagi siyang nagkakalan. Yun yung totoo. Ang akala, ano po? lagi po siyang late sa aralan. Ang akala po namin noon, como nagtatrabaho siya as a broadcaster, lagi siyang pagod, etc. Pero alam niyo po, sa totoo lang, marami gagawa, estudyante at saka yung iba, working students. So, walang excuse kasi you are the second in command. You should lead by example to your subordinate, lalo na mga sundalo ni Kristo yon. Dapat magpakita siya ng halimbawa.
Ngayon lang nakakayag ang lahat at alam mo ba, Sis Nikki, palagay ko yung yung, ah, resulta Po. na si Daniel Rason yung napili ng majority ng kapatiran na ahalili kay kapatid na Soriano. Pamangkin. Oo. Meron bang kasalanan si Brad Ellie doon? Wala. Alam mo, Walang, hindi, Brad, walang kasalanan si Brad Ellie doon. Bakit? Kasi itong magulang ni Daniel Rason, bina-blackmail talaga itong si Brad Ellie. oo nga, mga ugali nga ay waswas. Bina-blackmail. Alam yan ng mga kapatid na nakasama ko sa Singapore. Pati sa ano pa lang sa Singapore pa lang kami, pati sa Brazil. Alam yan. Kaya nga napauwi si Brad Popoy eh. Kaya nga napauwi si Brad Warren eh. Kaya nga maraming napauwi. Basta pag napag-initan ka, ayan, pati nga yung pamilya ni Brad Alvin Matias at saka si Sandra Soriano, pinag-initan. Kaya ang may tawag nga Sneaky, talagang malibog itong at saka yung bunganga nitong tong dalawang mag-asawang matanda na to, talagang biruin mo yung kapatid na Sandra Soriano, ang tawag niya daw, Suchan. Lang magbigay ng pangalan sa mga tao. Ang tawag kay si Sandra Soriano na asawa ni Brad Alvin Matias ay Suchan. Tanong mo kung ano ang ibig sabihin ng Suchan, si Sneaky. Nawala ka, si Sneaky. Ayan, bubuksan ko yung mic. Maingay nga po dito sa kalsada, kaya inaano ko. Okay, Okay. lang na rin. Ayos naman. Alam mo, tingin ko naman sa kanya eh. Alam mo, Brad Badong, yung po, Tanong mo muna yung sinasabi ko na, na kasi yung mga magulang ni Daniel Rason, mahilig silang magbigay ng pangalan. Kagaya nung kasama namin sa Brazil, si, si Sandra Soriano, matandang manggagawa din yon. Ngayon, ang tawag nung dalawang mag-asawang matanda, doon kay si Sandra Soriano, Suchan. ano pa ibig sabihin nun? Anong salita yun? Susong nasa tiyan daw. Ano po? Susong nasa tiyan. Ang pangit namang magsalita. Correct. Meron pa doon si Macy Celestino. Sukod naman yung pangalan niya. Anong pangalan po? Sukod. Ano po? Sukod. Ano ba yan? Kung ano, Tanong mo kung ano yung sukod. ano yung sukod? Susong nasa likod daw. Ano po? Ano po? Ano po sabi? Grabe ako nga ano. Alam mo, Sukod daw. Sukod. alam mo, Brad, alam mo, masasabi ko lang dyan, panahon na yung mga yan para maisaysay. Ayan lang masasabi ko dyan. Basta, Brad, ayan lagi pumapasok sa isip ko. Kaya, alam mo, magpasalamat na lang tayo. Mga kapatid, magpasalamat na lang tayo. At si Bonjing nawala ng wisyo sa sarili. Binalak si Brad Badong. Ay, paraan na yan, tingin ko. Kasi syempre, ikaw naman, Brad Badong, hindi ka naman mga away at hindi ka naman para magsalita ng mga bagay-bagay kung hindi ka inaano eh. Kahit naman sinong tao eh. Kaya lang, Brad Badong, ano na yan, paraan na yan. Teka lang, Brad, di ba? Nananahimik nga ako dito eh. Opo Tapos nga. sila, Oo, hindi ang laki na. Ano po? sila tumitigil ng paninira sa akin. Maraming nagre-report sa akin kapatid eh. Biruin mo, pati sa US, pati sa Canada, pati sa Asia, Oceania, merong pinagkukwentuhan itong dalahirang Betrason na nuknukan ng sinungaling at sinasamba pera. Ay, Biruin mo, may tinatago nga eh, Brad eh. Kaya talagang inunahan ka na siraan ka, i-block ka, ganun. Kasi nga may tinatago, inunahan ka na. Teka lang, Brad, may babasahin lang ako dito. Si Jay, kapatid na Jay Ligascar, early 2000, tuwing pasalamat, si Daniel nagpapaksa. Bago si Brad Ellie, oo nga, ganun nga. Dati pa, walang laman ang paksa. Oo nga, ba't nga ganun? Kapag si Daniel ang nagtuturo, pero kapag si Bess na aakyat sa stage, excited na mga, alam mo, pansin ko din niya kapatid, at kahit abutin pa tayo ng alauna. Oo, alam mo sa kanya noon pa patay na. Patay na sa kanya ang aral, ang espiritu. Basta yun ang observe ko sa kanya. Ewan ko kung yung iba na basta ganun ang ko sa kanya, parang wala, hindi lumalapat, hindi lapat. Unang-una, hindi naman siya talaga mahilig sa mga bagay na biruin mo, Brad, sa worship. Ano ba ang ginagawa nun? Pag worship dapat basahin mo yung Biblia na sunod-sunod. Genesis 1, 2, 3, ganun, di ba? Pag worship. Ang nangyari naman sa kanya, Brad, inano niya ligdang-ligdang.
Suchan, asawa ni Sukod. Teka. Teka, sa pagkakaalam ko, hawak ni Kay Dirac ang buong Metro Manila Division. Ito daw, sabi nung kapatid na Ariel Gutierrez, sa pagkakaalam daw niya, hawak daw ni Kay Dirac ang buong Metro Manila Division. Alam mo, tingin ko talaga dito, parang umepal lang talaga eh. Tapos biglang ayan siya. Naku, yan ang ano ko dyan eh. Ah, Teka, meron pang nabasa dito. Kami, babutihin nyo kami ng mga antikristo. Nababasa ko din eh. May mga nababasa kasi ako sa YouTube eh. Pag nagnonood ako eh. Ano yun, magtatayo kayo ng iglesia? Hindi. Pwede kaming lumabas na hindi kami magtayo ng iglesia. Ba't kami magtatayo? Bawal yun. Kami ay miyembro. Miyembro kami, nakaugnay kami dun sa salita ng Diyos. Kung lumabas man kami, miyembro pa rin kami. Lumabas lang naman kami. Miyembro pa rin kami. Ano bang dala namin? Di ba? Yung salita ng Diyos na natanggap namin kay Kristo. Hindi naman kami nag-rebelde eh. Kayong mga nasa loob, tanungin niyo ang sarili niyo kung miyembro pa kayo. Kasi ang pinapakain sa inyo, iba na. Iba na pinapakain, andyan pa rin kayo. Iba na pinapakain mo, lang mga hindi pa kami lumabas. Anong kakainin namin sa labas? Mas masarap ang mangalat sa labas. May nagpapakain naman sa labas. Sneaky. Po. Tignan ninyo. Tignan mo ha. Itong mga kapatid nasa loob ng mga panatiko. Alam niyo mga kapatid, hindi namin sinasabi sa mga kapatid na nag-exit na wag niyo na rin pansinin sila kasi hindi nila tayo pinapansin. Hindi. Ang ipinapayo namin sa mga kapatid na nag-exit, na pinapasama ninyo, na kinakarakter assassinate ninyo, gawan nyo pa rin po sila ng mabuti. Kahit po gawan po nila kayo ng masama. Kasi nakasulat sa Biblia, magsisiibig lang ba kayo sa mga nagsisiibig sa inyo? Kung ganyan ang gagawin ninyo, wala kayong kahibahan sa mga maniningil ng buwis. Opo nga, Brad, sa totoo lang naman, hindi mo naman talaga dapat batuhin eh. Ako nga, Brad, yung mga binala kong mga inunblock ko na eh, para makapanood ng mga, ng mga pinopost ko. Kahit ako sa kanila eh, gusto ko magising din sila. Ayun ang sa akin. Paano daw mag-join si Dennis Pagya? Sige po, mag-request po kayo, di ba? Teka, Dennis Pagya. Ayan po, nag-invite po ako, ading. Aakyat po si kapatid na Dennis Pagya. Sige, habang po ikaw ay umaakyat ay, ito si kapatid na Jay Lagasca. Mas okay pang mag-texto si Roland Ocampo, lalo na kapag si kapatid na Roland ang destino sa lokal. Oo naman, naku, alam mo kung sa pag-grade na bagsak si Bonjing. Ayan ang tingin ko sa kanya, pasensya na siya. Kala niya napakagaling niya. Yan, magaling siya sa mga pag-aari, sa pag-develop ng kay Dirac, mga kung ano ng pagpapalipat, pagpapapirma ng blankong papel. Diyan siya magaling. Alam mo, kanya-kanyang galing niya sa libutan, sa spiritual. Ewan nga ba, kapalaran natin to. Si kapatid na Paulina is watching. Hi, hello sis from Paris. Ano na po, pinapaakyat po kita, kapatid na Dennis. Ading ka na po, si kapatid na Dennis Pagya. No answer from live. Bakit kaya? Hello, Kiki. Po. Opo, itong si Daniel Rason, parang yan si Saul na sinasapian na ng masamang espiritu. Kasi noong itinakwil siya ng Diyos dahil sa kanyang iniscam niya ang Diyos eh. Iniscam ni yun yung colloquial na pananalita na pwede nating gamitin kay Haring Saul, nakauna-unahang hari sa Israel. Opo. Iniscam niya. Bakit ko nasabing iniscam niya ang Diyos? Sabi ng Diyos, lahat. Wala kang titira. Hello po. Ayun. Opo, kapatid. Kapatid, hello si kapatid na Dennis Pagya. Ano ba to? Tunay mong pangalan? Opo. Ako, tunay ko pong pangalan yan. Ibig sabihin, kapatid, exit ka na po. Exit ka na, siyempre, no? Hello po. Tunay na po. Medyo maano po ang signal. Umihina po. Opo, exit ka na po. Exit ka na po. Opo. Actually, taga Cavite po ako. Actually, I don't consider myself as an exiter. Opo. Bali, tayo rin po. Gusto ko lang din po magsalita. Ako nga pala si kapatid na Dennis Pagya. 11 years na po ako sa iglesia at ganoon din po ang asawa ko. Kaanib din po at ang tiyahin ko po ay kaanib din po. Ngayon po, gusto ko lang din po mag-share sa inyo. Actually, matagal ko na kayo napapakinggan eh. Gusto ko rin maglabas din po ba nung diwa ko po ba? Hello po? Opo, pwede po. Sige po. Magsalita ka po. Diretso lang po. Opo, tsaka nung idea ko rin po, nung ideal ko po ba nung sa nangyayari. Kasi tayo kino-consider ho nila na exiter sabi nila. Pero ako po,
Apa. Brother, tama yung exeter tayo kasi utos yun sa Biblia sa Apokalipsis 18. Magsilabas kayo sa kanya. Come out. Come out of him, my people. Hello po. Ah. Apa. Nadinig niyo po ako, Brad Dennis? Apa, narinig ko po. Apa. Hindi ko lang po alam kasi parang may delay po yung sa video, sa audio. Opo, tama po yun, Brad Dennis Pagya, na exeter po tayo. Kasi utos po yun na nasa Biblia sa Apokalipsis 18:4. Come out, my people. Come out of him, my people. Apa, sige po. Bali, ang naiintindihan ko po na yun nga po talaga, nasa Bible naman po talaga yun. Pero sa akin nga po kasi, ang nilalabasan po natin kasi, hindi naman po yung iglesia ng Diyos. Amen. Ang nilalabasan po natin, kasi bakit po? Ang nilalabasan po natin dito, yung kongregasyon po ng mga taong naliligaw, ng mga tao, yung pong tunay na nilalabasan, actually sila po ang lumabas eh. Sila po ang lumabas sa iglesia. Bakit po? Lahat po kasi tayo, umanib tayo doon sa iglesia na nasa Biblia. Yun po ang inaniba natin sa pagtanggap ng pananampalataya ng mga tao na yon, ng mga first century Christian na yon. Sila po ang talagang inaniba natin. Lahat po tayo. Kaya lang po, ang may mga sa panahon natin ngayon, yung majority ng mga umanib na yon ay unti-unting lumilihis. So ang talagang dapat labasan po natin yung mga palihis, pero tayo po hindi po tayo pwede i-consider na lumabas sa iglesia ng Diyos eh. Kasi bakit? Yun nga ang pananatili natin sa iglesia ng Diyos, yung pag-alis natin dun sa mga lumihis na yun eh. Opo. Brad Dennis Pagya, ganito yun para madaling ipaliwanag. Sino ba ang tinawag ng Diyos lumabas? Labas kayo diyan, bayan ko. Tayo yung bayan, pinalabas lang tayo. Ngayon yung mga natitira, lalabas pa yan, yung talagang sa sarili nila yung bayan sila. Sino ba ang tinawag, Brad? Sino po ba ang tinawag ng Diyos? Yung bayan niya. Kaya tayo naglabasan yung bayan niya. Ngayon yung matitira. Ang talagang exeter po talaga, sila. Sa aral kasi sila nag-exit eh. Di ba? So ang umexit talaga, ang spiritually, tayo, ang may kukonsider nila tayo, literally umexit sa kanila. Sa kanila. Kasi, physical nila, yung physical church, yun po yung tinatawag nyo, physical congregation ang inexita natin eh, yung physical congregation. Pero ang spiritually, silang mga physical congregation na yan, sila po yung lumabas spiritually. Doon brother. Opo. Ang nakukuha mo na yung paksa sa sa Sabado. Yan yung paksa sa Sabado. May ipaksa po ba na related? Actually, matagal ko na pong ako sa totoo lang po, asawa ko, nahirapan ako nung primero sa asawa ko. Kasi sabay nga po kami umanib dyan halos, nauna lang po ako ng 6 na buwan. So ang asawa ko, active po kami pareho. Pero nung 3 taon po ang ibinigay ko. 3 taon actually. 3 taon ang ibinigay ko para makapakinig kasi umaasa po ako eh. Umaasa po ako na umaasa po ako na ililipat kasi ang naniniwala ako doon sa sinabi ni kapatid na Eddie na mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Yung karunungan na nasa akin, ililipat yan sa kapatid na Daniel. Buhay pa kasi ako eh. So, yun po ang inaasahan ko. Pero sa paglaon po ng panahon, kasi ang kinonsider ko po, maaari po talaga destined talaga na ilipat sa kanya eh. Pero kasi hindi naman po nakikita ng kapatid na Eli ang desisyon ng puso ng tao after ng panahon eh. So Diyos po ang nakakita noon, no? Diyos po ang nakakita noon. Maaring dapat ililipat sa kanya, supposed to be eh. Pero sa paglaon ng panahon, nagbago ang puso niya eh. So nakita ng Diyos yun. So imbis na ililipat sa kanya, hindi inilipat kasi nakita yung pagsamaho ng puso ng katha eh. Yung kathaba ng puso ng tao eh. Sabi nga ng Panginoon, sinong nakakaalam akong Panginoon ang nakakaalam ng puso ng tao eh. Siya ang talagang nakakakita eh. So kaya hindi natin pwedeng totally, ang na-realize ko po mga kapatid, hindi natin totally pwedeng pagtiwalaan ng buo ang salita ng tao. Kasi ang salita ng tao, meron siyang meron siyang katapusan. Kaya nga sabi ni Kristo, 'di ba? Meron daya ang salita ng tao. May daya. Kaya naturalesa ho 'yun eh. Naturalesa 'yun. Yung salita ng tao. Kaya po yung pananalita po ng kapatid na Eddie, hindi ho natin totally pwedeng panghawakan 'yun. Bakit? Kasi salita ho 'yun ng tao eh, na hindi niya nakikita ang hinaharap, hindi niya makikita ang future. Kaya kung may distinction ang paniniwala po doon eh. So kung sa sinabi ng kapatid na Eddie na si kapatid na Daniel ay lilipat sa kanyang karunungan,
Maaaring totoo yun na sa panahon niya na nakikita niya. Pero ang isang katotohanan, hindi niya makikita kung ano ang magiging desisyon ng puso nito sa Ano, hinaharap. kapatid, ano yun, hindi niya nakikita si Brad Oo. Ellie. Ang ano ni Brad Ellie noon, umaasa siya na ililipat ng Diyos Umaasa yung kahulugan siya. na binigay. Opo. 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 So Yung, umaasa siya na ililipat in the future. Kaya lang hindi nga po natupad. Kaya nga hindi natin pwedeng panghawakan yung salita ng kapatid na Eddie dahil tao siya. Dahil sabi nga sa Biblia ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Kaya hindi natin pwedeng totally panghawakan yun, 'di ba? Kasi salita po yun ng isang tiyuhin para sa kanyang pamangkin eh. So, yun na po yung kumbaga yung para bang doon natin maiano na hindi po natin talaga totally pwedeng panghawakan yun. Kaya nung na-notice ko po yun na ganun, hanggang sa pinag-aralan ko rin po dahil nakita ko nga po talagang iba na eh. Iba na yung ini-inject niya sa puso ng mga nakikinig. So ako ang binabantayan ko po yung puso ko eh. Ang binabantayan ko yung puso ko. So ang napupuna ko po, hindi makakapagdulot ng mabuti sa puso ko ito, yung mga pananalita niyang inaano, yung mga pangangaral niya pa, mga the way na magsalita siya, na minsan pa nagpagising sa akin alam diyan yung mo, ano. brother, totoo Apa. yan. Totoo yan sinabi mo na iniingatan ko yung puso ko kasi yung mga tinuturo niya hindi makakabuti sa puso ko. Ganyan din ang nararamdaman ko. Sabi ko, nasa Pilipinas pa lang ako noon. At nasa KD Rock ako nakatira noon. At saka doon sa Smallville. Magkakasama kami. Mhm. Sabi ko, bakit, Opo. bakit ganito yung nararamdaman ko na dumadalo ako? Pag-ibig yung itinuturo, sinasabi, pinipreach, pero hindi pag-ibig yung nararamdaman ng puso ko. Opo, ganun, no? Nagre-repel yung puso ko, parang yung tubig at langis. Pag kinumbine mo yung tubig at langis, hindi sila magmi-mix. Opo, They will not mix together. Merong repellents na nangyayari. Umihiwalay yung langis sa tubig. Sabi ko, merong kakaiba dito, sabi kong ganyan. Tapos sakto, na meron kasi akong negosyo, sabi ko, kailangan ko po munang harapin yung negosyo ko. Sabi ko kasi yung mga tauhan ko na hindi mga kapatid, aba, biruin mo, nakabili ng 2 iPhone, nakabili ng motor, tapos walang remittance na uubos yung mga stocks namin. So nagpaalam ako, kalooban talaga ng Diyos, gumagawa siya ng paraan na umuwi muna ako kasi hindi ako po pwedeng hindi dadalo pag nandoon ako sa KD Rock, sa Kabanal-Banalang Dako sa KD Rock. Mhm. Yun. Ano po yung Kabanal-Banalang Dako? Yun yung compound ng royal family. Hindi po lahat doon nakakapunta. Kaya doon sa mga nagsasabing ano daw ako, nakikita daw. Wala, hanggang alimuum lang yung mga nagsasalita na yan na, na ano daw, hindi nga kayo hindi nga kayo nakasama namin sa royal family. Tsaka yung mga royal family mismo, ayan, tikom yung bibig. Pati yung mga household ng royal family, ayan, tikom ang bibig. Alam kasi nila na totoo lahat ng mga sinasabi ko. Ayan, tanungin nyo, si Sis Pepot Sunga, tanungin ninyo yung asawa niya na si Brad Mike Saringan. Tanungin ninyo yung kapatid ni Sis Pepot Sunga na si Mayo Sunga. Tanungin nyo, sino pa? Si Brad Dennis Domingo. Tanungin ninyo yung asawa ni Brad Dennis Domingo na si Sis Luisa Domingo na nagtatrabaho sa Singapore. Na ano pa nga yan, nakunan pa nga yan si Sis Luisa eh. Bakit? Biruin mo. Buntis pinagtrabaho mo ng pinagtrabaho na mabibigat. Kaya itong si Betrason, naku, maraming sisingilin to sa Diyos. Kaya magpakasaya ka na, Betrason, dahil alam mo, lulutong ang gulugod mo sa impyerno, sa kademonyohang pinaggagawa mo. Biruin mo, impacta ka talaga. Mga kapatid mo, sinisiraan mo kay Brad Ellie para hindi bigyan ng pera ni Brad Ellie. Yang mga kapatid mo, gaano kasamang ugali. Tapos, kunwari, hindi lalapit mo kay Brad Ellie, yung ibibigay dapat ni Brad Ellie sa inyong mga kapatid, kinokoryet mo. Kaya itong pamilya ni Bonjing, pamilya scammer talaga yan. Yung tatay, dinimanda yung kapatid niya dahil lang sa simpleng anahaw na halaban. At yung kaso, tumakbo ng 20 years. Meron ba tayong ebidensya? Ayan, nandiyan sa Facebook. Inilabas ko yung ebidensya. Tsaka kapatid, gusto ko lang din pong mag-inject kasi yun nga po usapang
spiritual po sana ang iaano ko, mumungkahi ko na tungkol po dun sa pagkakaalis ng mga tao. Ito po kapatid, isa pong napansin ko na sinasabi po ng talata. Gusto ko lang pong basahin muna. Narito, ito ang ikatlo na ako'y pandang pumarian sa inyo. At ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Sa alam niyo po ba, ang nangyayari po sa kapatiran sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, sa Canada, ang ginagawa po pala diyan ay pinagtitipon siya ng pamasahe. Ng mga gagamitin nila na sa port transportation at sa kung ano man accommodation na yan yung grupo nila nabibisit sa ano. Kung gagamitin po natin ang talata na ito at diwa ng katwiran ng Apostol Pablo, lumalabag po siya rito. Bakit nawa kailangan ka ipagtipon ng mga tinuturuan mo para sa pamasahe, tapos magsasalita ka sa sandaling panahon, tapos nandun na kayo ano na kayo ng mga bagay na kung ano man ang talagang layunin niyo doon. Wala na tayo doon sa layunin po nila eh. Pero doon sa pumupunta ka doon na lumalabag ka doon sa katwiran ni San Pablo na hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang kanilang mga magulang, kundi ng mga magulang ang kanilang mga anak. Bakit po ngayon ang kapatiran nagtitipon para sa pagbabiyahe ng mga dadalaw sa kanila? Family tour pa yon, Brad. Family tour pa yon. Yun na nga po eh. Ang dali-dali naman po eh. Ang dali-dali naman po na mangangaral ka, 2 oras, 3 oras, minsan nga nagmamadali. Tsaka ito po si Sneaky, tsaka Brad Badong, napansin ko. Biro mo kapatid, sa panahon ng kapatid na Eli, may mga awitan tayo matagal. Tapos mangangaral ang kapatid na Daniel ng mga ilang oras, pero actually yung pangangaral niya, makikita mo mas marami ang kwento niya. Pero sa panahon ng kapatid na Eli, may dumulutas siya ng mga suliranin ng kapatid. Opo. At inaaral niya ang video, inaaral niya ang salita ng Diyos sa mga lumalapit sa kanya. Ganun din ang pinagpapatuloy siya ng pangangaral. Pero sa panahon ng kapatid na Daniel, ang napansin ko, 5 oras kang paghihintayin. 5 oras po na kung ano-ano ang dinagdag nila na programa dun sa 5 oras na yun. Tapos pagdating ng mga alas 9 o alas 9:30, doon na siya magsisimula, nagmamadali na siya ng patapos. Makikita niyo po na talagang walang aral na mahita ang mga kapatid. Kaya talaga, yung claim nila, ang claim nila, sabi nila, hindi namin pinasama ang sinuman. Kasi bakit? Sinabi po ng mga apostol yung wala silang pinasama. Totoo, wala kayong pinasama. Ito po, kiniklaim nila na wala silang pinasama. Kaya hindi sila dapat usigin dahil wala naman silang pinapasama. Totoo, wala kayong pinapasama literally. Brad, yung sa Pero pasalamat ko. spiritually, Brad, sa pasalamat ko, ang ginagawa lang, magsasabit ng medalya, papakita sa monitor, nasa mga pulis, aawitan, ganun po ang nangyayari. Hindi na po siya, kung pag-aaralan mo, ibang-iba na. Wala siya sa spiritual na basta siya ipararangalan, sasabitan, naakat sa stage, kantahan, ayun lang, parang concert. Ginawa nga niyang concert yung pasalamat. Totoo, ginawa pong ganun ng pasalamatan na ang dapat na main goal ng pasalamatan ay yung pag-aaral ng katwiran. Yun po ang si Sneaky brother, tutugay-gayan lang kita doon sa sinasabi mo kanina na sinasabi ni Daniel na wala silang pinasama na sino man. Hindi totoo yan. Sinungaling ka talaga. Totoo po. Yun nga po, actually, meron po akong katwiran doon kasi bakit po? Yun po ang claim nila na wala silang pinasama. Kasi bakit po? Kala nila ganun. Pero kung titignan mo spiritually, pinapasama mo ang kapatiran dahil inililihis mo ang kaligayahan ng kapatid. Inilalagay mo sa isang bagay na labag na sa Diyos. Hindi ba pagpapasama po yun? Maliwanag po na pagpapasama yun. Kumbaga, claim lang nila. Wala silang pinasama. Wala kayong intusang pumatay. Wala kayong inutosang maglasing. Pero in spiritual way, meron kayong pinasama. Bakit? Kasi inililihis nyo ang kaligayahan ng kapatid. Na ang dapat na kagalakan ng kapatid ay ang salita ng Diyos. Ano ang nagiging kagalakan ng kapatid ngayon? Yung galing na sa kanya. Hindi ba pagpapasama ho yun dahil inililihis mo yung kapatid sa mabuti na dapat ang mabuti yung malaman yung katwiran ng Diyos eh. Pagpapasama ho yun. Kaya ngayon, iba na ho ang diwa ng kapatid eh. Ang diwa na ng kapatid, pagka ibang diwa nila, i-block na eh. Hindi ba pinasama ho sila nung gano'n? Brother, itong si Bonjing, dinadivert niya yung kaligayahan ng mga kapatid na mga tupa na ang dapat sa kanya. Bukod po doon, sa concert, ganun, pagpapasama ho yun. Maliwanag na pagpapasama ho yun. Parang pasanin siya ng mga tupa, pasanin siya ng ng miyembro, pasanin kapatid. Naawa po ako, sa totoo lang.
Naawa po. Minsan naiiyak ako sa ano, na bakit ganun? Hindi na tinuruan naman tayo ni Brad Eddie, bakit parang wala tayong natutunan? Pati yung mga kapatid na ano, ba't walang manindigan sa inyo diyan? 'Di ba? Ang aking panawagan lang, kapatid na Daniel, bakit hindi na lang po tayo umamin na talagang wala po? Pwede na magsabi nga po ni Brad Eddie sa isang video niya kung hindi mo kayang mangaral, step down. Kumbaga, accept na ano, kasi marami yung ano ang gusto niya, palayasin na yung mga tao na ano Kami nga, sa totoo lang po ito po aamin po ako sa inyo. Hindi po ako naniniwala kasi na dapat tayong umalis sa iglesia. Kasi bakit po? Iisang katawan lang po yan Ang isang realidad lang po kasi talaga, kinukubkub tayo ng mga lobo. Kasi yun din ho ang sabi ni San Pablo na nalalaman ko na pag alis namin ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo at hindi mga papatawad sa kawan. Yun po ang katotohanan na sa panahon natin, pumasok po talaga. Pumasok sa, sabi nga, at lalabas isa sa mga kasamahan din ninyo, ang mga magsasalita ng mga masasama. Ibig sabihin, sa iglesia, kaya hindi tayo dapat mag-away-away. Hindi yung sa mga kapatid po na nananatiling makinig po dyan, huwag po tayo mag-away-away. Nananatili ho magkakapatid tayo. Kasi dyan ho tayo binautismo ang lahat So, ang kailangan lang po natin gawin, manahimik lang po tayo, maghintay po tayo ng act of God. Na balang araw, mayroong patitindigin po dyan. Kailangan lang may manindigan talaga. Kasi siguro dahil sa pakinabang ngayon, ang mga kapatid na KNP, meron ho dyan, naniniwala ako, may mga matuwid dyan na hindi lang talaga sila makapagsalita. Kaya huwag ho natin silang ituring na talagang kaaway na natin sila kasi nananatiling kapatid ho tayo dyan sa iglesia na yan. Kaya ho ako sa totoo lang ho, kasi sabi nga, di ba? Sa dako ng katwiran, nandoon ang kasamaan. Sa dako ng kaliwanagan, nandoon ang kadiliman. So kung nangyayari man sa panahon natin itong mga nasa Bible ho talaga. Kaya hindi ho natin kailangang mag-away-away, hindi ho natin kailangang ituring na hiwalay na tayo sa iglesia na to. Kasi ito pa rin ho yun Kaya lang sabi nga, sa loob ginaganap ang pagsunod, sa loob din ginaganap ang pagsaway. Ngayon po, itong mga grupo ng mga kapatid natin na to, wala lang silang malay na nakakasaway na sila. Kaya ako hanggang ngayon, nakakasuway sila, nakakasuway po sila dun sa talagang utos ng iglesia. Kaya itong mga kapatid natin, wag po tayo mag-away-away, magkakapatid ho tayo, iisang katawan lang iisang katawan, iisang bautismo, iisang iglesia. Nagkaroon lang ho talaga ng pagkakabahabahagi dahil yun naman din ho ang sinasabi ng kasulatan na balang araw may patitindigin. Yun na lang po ang gawin natin, hintayin natin may patindigin ng Diyos balang araw. Kailangan lang po mawala yung mga kaduwagan ng mga tao na siguro nagmumulay-mulay pa lang po sila dahil sa kaguluhan na nangyayari talaga sa iglesia. Ako naiiyak po talaga ako. Kaya lang Brad, ang sa akin, Brad, ganito, Brad. Alam mo kasi sa akin, naunawaan ko yung kapatid, malino ka nga magpaliwanag Ang sa akin dyan, wala naman tayong dyan Ako sa akin, lalabas na ako, maglabasan na lang kayo mga kapatid. Kayo alam nyo, tawag yan ng budhi nyo na kayo pinapalabas na. Kung si KDRI, kung si Bonjing naman ang antayin bumaba, hindi naman bababa yan Antikristo Hindi po talaga bababa. Totoo yan si Sticky. Kaya lang po, hindi naman tayo kasi ang nangyayari po kasi sa ibang kapatid, lumalabas sila dun sa aral. Na paglabas nila sa aral, dahil nga natisod sila dun sa mga kapatid na yan, nagpapagupit na sila, naninigarilyo na sila, yun ang totally paglabas. Pero wag mo tayong lalabas na ang ibig sabihin, wag tayong aalis dun sa aral. Manatili tayo kasi may mga kapatid ho ngayon, sinasabi nila, lumabas sila, sa paglabas nila, ay kakain ako ng halal, ay kakain ako ng tikoy, ay maiking New Year na ako sa Chinese New Year. Yun ang talagang spiritual yung paglabas. Kaya wag natin totally brother, ang paglabas. Opo. Brother, opo. Yung pong halal, hindi po yan hain sa Diyos-Diyosan. Meron pong inihandang paksa. Kapatid, yan na po, kumbaga medyo malalim po na yan, na usapin po yan sa halal na yan. Ako naniniwala ako, kaya nga ako, hindi ako, hanggang ngayon, kasi bakit? Sabi nga kasalanan sa espiritu yan Hindi ako payag sa akin, sa sarili ko, ito personal ko po ito. Hindi, kahit anong sabihin sa akin, hindi ko aalisan yan, kasi bakit to? Aral po yan. Pamumusong na po yan. Pagka ginawa natin yan, biro mo, ilang pong taon natin pinaniniwalaan mo yan. Ngayon, meron mga maglalabas, sasabihin nila, may nakahanda ng paksa dyan na dapat aalisin na yan Pakita nyo muna. Ipakita po natin. Kasi mahirap po yun Nai-encourage natin sa mga ganong pananalita na, pwede naman pala talaga kumain nai-encourage po natin na kumain ng halal na tuloy yung mga iba. Pag ganun. Kapatid na Dennis, meron na pong paksa nakahanda dyan. Alam po yan ni kapatid na Mel Bagdaraog. Ang ginawa, nagkaroon nga tayo ng hudas. Wala tayong magagawa. Huwag ka na ayun na nga po ang akin lang po, kung talagang meron nung nakahanda, mahirap po kasi yung sasabihin na lang kasi makakapagpahamak po tayo ng, di ba? Brad Dennis,
Tama. Saglit lang po ha. Ako po yung nagluluto ng pagkain nung magulang ni Daniel Rason sa Brazil. Pagka po kumakain po yung mga magulang ni Daniel Rason sa Brazil, si Brad Ellie nakikikain din po at binilinan po ako mismo, personal ni Brad Ellie. Yung ipapakain mo kila mami mo, tsaka kila daddy mo, yung organic, yung isang kasi meron pong segregation ng ng mga product na pagkain sa Brazil. Yung isang rep sa gym, sabi ni Brad Ellie sa baba nung mansion doon, yung nasa kanan, puro ano yon, puro mga organic. So, doon ka kumuha, sabi niya ganyan. Nagluluto ako. Tapos, siguro napansin ni Brother Ellie na after quite some time, alam niya kasi, sanay silang kumain ng organic. Ngayon, sabi niya, tinanong ako, yung bang pinapakain mo kila mami mo, tsaka sa amin, organic pa ba? Sabi ko, kung pasensya na po, hindi na po, sabi kong ganyan. Ha? Kailan pa? Wala na bang stock? Meron po, sabi ko, punong-puno pa po yung chest freezer yon, malaking chest freezer. Ngayon, bakit hindi mo niluluto yung organic, sabing ganyan. Kasi po yung kung nakita ko po meron pong tatak na halal. Alam mo, sinigawan ako ni Brad Elling matindi. Tsaka niya ako dituro. Tandaan mo, sabi niya ganyan, itinuturo ko na bawal ang inihanda sa Diyos-Diyosan. Yang halal na yan, pinaimbestiga ko yan. Kay si Smelly. Si Smelly, yung matabang manggagawa sa Brazil. Tanungin niyo siya. Si Smelly, asawa ni Brian O'Malley yata. 'Yun. Ang tagapamili naman ng mga commodities sa sambahayan, si Sis Rose. Nawala ang sound, Brad. Nawala po kayo. So, sige po, bali, medyo mahaba po talaga yan siguro sa ibang po. Yan lang po, ang akin lang po, ang tunay na pag-alis sa iglesia, yung kalimutan mo yung aral. Kaya nga ang nangyayari ho ngayon, may mga kapatid na after nilang mag-exit, ay, alis na ako dyan. O pwede na akong magpagupit. O pwede na akong pwede na akong maki-New Year. Pwede na akong, sa tingin ko naman po, talagang mali ho yun. Kasi totally, tinatakbil nyo na yung aral nun pagka ganun. Yun na yung tinatawag na totally pag-alis spiritually. Brad, ang tinatawag na pag-alis, Brad, sa iglesia, yung hindi mo ikapananatili sa aral, yung hindi ka nanatili sa aral. Hindi nga po, yung aral na po niyon, sinampalataya na po natin yung from the very beginning for 30 years ago. So, kung yun po dahil lang sa mga tao na ito, sabi nga, ang natitisod sa tao ay hindi natitisod sa tao, kundi sa Diyos natitisod. Dahil ba natisod tayo sa grupo ng kongregasyon na to, pati yung aral na dapat na sinasampalatayanan natin, iwan natin. Sila lang naman ang inalisan natin. Opo, Kasi sila yung, ewan ko, nag-get niyo po yung point ko, Sis Nikki, kasi po, ang pananatili po, kung sinasabi po natin Kristiyano tayo, ang pananatilihan natin yung aral. Aral ho yun yung mga aral na yun hindi natin dapat alis. Ang aalisan natin yung tao. Opo, yung tao na physical. Opo. Pero ang spiritual, yung aral po yun Opo nga. Ang kaso nga, nangyari ngayon, Brad, sa mga kapatid, ang nangyari kasi sa Brad, dahil po ba sa sinusunod nila yun, mali na yun. Dahil sa sinusunod nila yung mga fundamentals na aral ni Kristo, magiging mamaliin na natin sundin yun dahil sila sumusunod. Hindi naman po sila ang talagang nag-establish nun kundi nasa Bible po yun Opo nga, naintindihan nga po kita kapatid. Kasi may mga kapatid na mahina pa nga po yung pananampalataya nila. Parang ganito, halimbawa ako, naanib ako ng 4 na taon, 5 taon. Kumbaga, hindi ko narinig yung mga pangangaral, yung tiba, yung tunay na aral. Kasi si Bonjing nga atong nandito hindi natin kasi Brad masisisi din yung ibang kapatid na anong nangyari kasi sa kanila ngayon, ay bakit gano'n? Para hindi sila tumibay sa aral, anong nangyari sila, talagang lumabas sila, physical, tapos napagupit sila ng buhok. Kumbaga naging masawain sila. Spiritual na po yun. Spiritual na po yun. Kasi bakit inalisin na po nila yun na po yung spiritual na pag-alis. Dahil natisod sila dun sa mga tao. Opo, dahil ang katwiran, ang nagiging katwiran na kasi sinusunod yan ng at sinusunod yan ng mga taga-lokal hindi ko na rin susundin. Hindi na nga po natin sakop yun, Brad. Hindi na nga po natin sakop yun. Kasi ang sa atin po, tayong mga lumabas, tayong mga hindi naman talaga tayo. Ang nilalabasan po kasi natin dapat yung yung masamang diwa hindi naman po masamang diwa yung yung fundamental na aral na nasa Biblia. Di ba po? Ang lalabasan po natin yung yung mga pananalitao ng aral na galing na sa tao, which is galing na kay DSR yung mga sinasabi niya. Yung po ang inalisan. Kaya nga po tayo lumabas kasi gusto nga po nating manatili sa aral. Kaya nga po tayo lumabas kasi gusto nga po nating manatili sa aral. Kaya nga iniiwan na nga po siya Ayun nga po yung sinasabi na lumalabas na po tayo. Therefore, Sis Nikki,
Therefore, si Sneaky, kung lumalabas tayo para manatili sa aral, panatilihan natin yung fundamentals na aral na sinampalatayanan natin bago ho tayo mabautismohan. Opo, kaya nga tinan mo, kaming O lumabas. therefore, kailangan po natin panatilihan kung ano yung mga bawal na binabawal sa atin. Opo, ganun nga po. Katulad ako, exeter ako, lumabas ako. Di man ako nagpapagupit ng buhok. Ganun pa rin. Di man ako kumakain sa... Kasi nananatili ho kayo sa aral. Yun po ang point ko. Ayun nga po, naintindihan ko po kayo. Pero yung kapatid, yung ibang kapatid, minsan hindi kasi din po natin masisi. Bahala na ang Diyos ang umakay sa kanila sa ibang panahon. Kasi halimbawa, Brad, kapatid ka lang sa loob ng... Kaya kailangan talaga, merong talagang manindigan eh. Opo. Mayroon po talaga dapat manindigan. Kasi yung iba, kumbaga sa hindi pa sila masyado nakatayo, mahuna pa yung pundasyon nila. Kasi ano bang pinakain ni Bonjing sa loob ng 4 na taon na pamumuno niya? Wala naman siyang pinakain eh, puro pa target, aray, may ambagan, okay, dirak, o punta, o sa salute, punta po kayo. Ayun lang naman ang marinig natin sa kanya sa aral. Pagdating sa pasalamat, paparinggan si Badong. Ganun lang naman ang iniikot-ikot. Yung ibang kapatid, nitong huli, hindi na po talaga siya nagtumibay eh. Kasi kailangan mo ding maging matibay, Brad, sa aral. Kailangan mo ding matibay sa aral. Tayo, salamat sa Diyos. Tsaka bago pa, before Brother Badong pa lang, na bago pa lang natin mahalata na pinaparinggan na siya, tsaka bago pa lang siya lumabas, Sneaky, napansin ko diyan, nung before pa, ang pananalita na kasi ng kapatid na Daniel, talagang iba na, dahil may isang beses diyan na ang aral niya, yung sabi niya, kaya pagka ikaw, nakakita ka ng kapatid na hindi umaawit, ay nako, kinakasangkapan ni Satanas yan. Dahil mismong si Satanas, umaatin yan sa mga lingkod ng Diyos. Kaya pag nakakita ka ng ganyang kapatid na hindi umaawit, layuan mo at baka madamay ka, maliho sa diwa ng Biblia yun. Kaya tuloy yung mga kapatid, napapaawit tuloy kasi baka mamaya makita siya ng kapatid, hindi siya umaawit na samantalang meron namang kapatid, sabi nga ni Brother Eddie, may kapatid na hindi talaga maganda boses sabi nga, mas umaawit ka doon sa puso mo, dahil doon sa puso mo, pwede kang bumirik doon na kahit gaano kataas. Lumalabag siya doon sa diwa na itinuturo ng kapatid na Eli. Kaya tuloy ngayon, sa loob ng lokal, biro mo, paparinggan mo yung kapatid na, halimbawa, hindi lang umaawit, kinakasangkapan na sa Satanas, mali na ho yun. Kasi nagdudulot ka, nag-i-inject ka ng isang bagay na maaaring masamang isipin ng kapatid sa kapwa niya kapatid. Doon pa lang na sabi ko, hindi tama. Hindi na tama. Tsaka yung the way na niyo yun. Kaya tuloy ang mga kapatid, napapaimbabaw tuloy umawit. Kahit ng mga hindi marunong umawit, kasi meron naman talaga sintonado kaya hindi sila umaawit Bumabasa na lang sila Pero dahil sa ganung kalagayan nila, at ganun ang maaaring isipin ng kapatid sa kanila, napapaawit tuloy sila, napapaimbabaw, napapasama tuloy sila. Kasi bakit? Nagiging paimbabaw na yung ginagawa nila. Pero alam mo kapatid, maputol ka kapatid na Dennis, kahit ang isang kapatid ay sintonadong kumanta, kung yung inaalay niya para sa Diyos yun, hindi tayo pwedeng humatol na sintonado yung kapatid ginawa kasi yung kanyang ginawa nung kapatid, yung kanyang kakayanan para umawit. Wala po yung sa sintonado Alam mo kapatid, kaya alam po, minsan may mga choice po kasi ang kapatid na hindi sila makaawit dahil nahihiya sila. Kaya ang ginagawa nila, umaawit sila sa puso. Pero kasi, yun nga po yung aral ni Brother Eli nung araw. Na naglabas siya ng aral na gano'n na pwede ka naman umawit sa puso mo. Mas makakabirit ka nga daw dun Pero ngayon, ang nilalabas na aral ni kapatid na Daniel, pagka hindi ka umaawit ng inaudible, kinakasangkapan ni Satanas yan para mapagaya ka. Alam mo kapatid na Dennis, wala po na tayong aasahan kay kapatid na Daniel. Wala na po tayong aasahan dyan. Sa totoo lang, wala na. Wala na po yung ibubuga. Sa mga ginawa niya kantang palasanan, hindi naman po nagpasakop sa mga espiritu ng propeta. Tsaka yung si Sneaky, tsaka yung ang mahal na kuya. Kinikilabutan ako doon, si Sneaky. Nangingilabot ako. Sabi ko, bakit ganun? May kantang mahal na kuya? Nangingilabot ako doon. Bakit ganun mga kapatid? Parang ang inaano ko nga bakit ganun mga kapatid? Naaralan po tayo ng kapatid na Eli. Bakit hindi tayo maging matalino sa mga wala naman po walang tangang Kristiyano. Hindi tayo tinuruan ever since na maging panatiko sa kanila. Bakit ito hindi niya sinasaway? Di ba? Si Brother Eli, meron nga isang pagkakataon yung mga apo lang ni Brother Eli, napitik niya napipicture masyado sa video ni kapatid na Mel. Nagalit si kapatid na Eli doon na, pati lagi niyong pinipicture yung mga apo ko, lagi niyong pinopokus yung mga apo ko. Maraming ibang bata diyan. Ang makaisipin ng mga kapatid kasi bakit? Ayaw ng kapatid na Eli na makapagtanim sila na masyadong dakila sila, na dinadakila sila. Ayaw niya nun. Kaya nga sabi ng kapatid na Eli, mga kapatid, maawa kayo sa amin. Huwag niyo kaming dakilain.
parang awa nyo na sa amin. Kasi kung dadakilain nyo kami, kasusuklaman kami ng Diyos. Ayon na ho yun sa Bible eh. Pero bakit po ngayon, hindi niya sinasabay ang mga kapatid. Masyado na siyang nalulunod dun sa kadakilaan na tinatamasa niya sa kapatiran. Eh ano kasi Ganun din ako sa kapatid Dennis kasi, ano kapatid na Dennis, maputol kita dyan. Kasi itong ating si Bonji ngayon, matako sa karangalan, kulang sa pansin. O teka muna, Brad Marlon, sige po, salita po kayo. Si kapatid na Marlon po, sige po kapatid, ano pong ano nyo? Wag ka po nang bababa, kapatid na Dennis, kung may anuhin ka pa. Kapatid na Marlon, Opo, gusto ko lang po nga maklarify yung sinasabi ni Brad Dennis na yung sinasabi niyang fundamental na aral ni Brad Eli. Hindi naman po ako tutol kay Brad Eli, aminado naman po ako na bumuti rin po ako dun eh. Pero meron po kasi kapatid na, meron din pong mga binasa si kapatid na Eli na nasa Bible na namamaling sa diwa. Halimbawa po yung halal. Ganun. Tapos yung sa yung ayun nga po yung pagkakamali niya kay Brad Daniel, may binasa rin po siya sa Bible na ganun pero hindi rin naman po natupad. Hindi po aral yun eh, yung kay kapatid na Daniel eh. Pero yung sa halal po, aral po yan. Fundamental aral po yan ng Biblia. hindi po. Hindi naman Kaya po. hindi natin pwedeng labanan ho yun. Brad, hindi Yung po, yun, mali yung ka sinabi po. ho ni Brad Dennis, mali ka po. fundamental. Kasi nakakalimutan ho natin hain sa Diyos-Diyosan na sinasabing fundamental na aral. Yun po yun eh. Po ha, hindi po ng halal. May teksto na pong ginawa. Sabi nga, Brad Eli, medyo hindi po, ano, Brad Marlon. hindi nga, yun nga ang sinasabi, meron daw paksa. Ngayon ang akin lang, hanggat hindi ho natin na ilalabas yun, wag po muna tayo mag-inganyo ng gano'n. Kasi makakapagpahamak po tayo. Hindi, kasi kung paano nyo ho nalaman yung isang paano ho natin nalaman yung isang bagay na meron pong inihanda, kung hindi pa natin nakikita. Bro, Kasi baka magbibigay na tayo ng kadahilanan sa laman pag ganun po. Nagbibigay na po tayo ng kadahilanan para bigyan na natin ng laman, no po. pagbigyan niyo po kami magsalita. Si Sneaky, kayo po muna. Si Sneaky. Brad Dennis kasi may nakahayang ano na yon, paksa na hindi inilalabas nga ni Brad Daniel. Hindi nga eh, inano na yon, meron nga no kay Brad Mel. Sino ho ito. nagsabi sa inyo niyan? Pwede ko malaman sino ho nagsabi sa inyo? Ayun, tanong mo kay Brad Badong, i-chat mo mamaya. Kasi alam ko na po, Eh, Brad hindi po, Dennis. yung nga po, kay Brad Badong po. Ngayon, paano niya nakita niya ba ho mismo yung video? At saka sino ho ang kasama niya na nakapanood ng video? Ganun po yun eh. Kailangan po tayo may basis ng paniniwala natin. Hindi naman po, sabi nga eh, hindi po tayo pwedeng basta-basta ho maniwala na wala ho tayong basis. Kasi meron ng mga video na lumalabas ho at sinasabi ni Brad Elliot talaga eh, bawal ho talaga yan. Kasi yung hain ho sa Diyos-Diyosan yan. May ipapakita ho akong na sulat na galing sa libro ng mga Muslim na sinasabi ho na yung halal na yan, inihahain nila sa Diyos-Diyosan yan bago nila patayin. Sa Diyos nila bago nila patayin. Kaya nga yung Allahu Akbar eh. Hindi ba, ganito po, pakinggan niyo ako. Hindi ba parang mas maigi na lang, mas mabuti na lang, iwasan na lang natin kaysa kasi para for the benefit of for the sake of the argument, hindi ba much better alisan na lang, iwanan na lang natin ng tuluyan, ipagpatuloy na lang natin. Kaysa naman isusugal pa natin na meron may video, sige kain tayo, pwede na. Hindi ba mas better na lang para for the sake of the argument, wag na natin totally. Kasi kung magbibigay mo tayo ng daan sa laman, gusto natin kumain mo talaga. Brad, ganito na lang po, Brad. Magbigay ka, i-stop na po natin yung ganyang usapin tungkol sa halal. Ipapakyat po kita. Oo, kasi kaya nga malalim yan eh. Malalim yan. Ayoko pag-usapan natin yan kasi bakit to? Kasi ang gusto ko kasi clear tayo diyan. Ngayon, hindi ho natin paksayan, medyo malalim muna usapin yan. Pero ngayon, ito lang ang akin lang po kapatid, sinabi ko po yan dahil yan po yung faith ko. Nananatili ho ako diyan. Ngayon, hindi ko kayo iniingganyo diyan, nasa inyo na ho yan. Pero ako, kaya ako nagsalita para sa sarili kong pananampalataya, sa pananaw ko, gusto kong mag-share lang. Ngayon, kung hindi nyo magustuhan dahil baka talagang gusto niya na rin yan kumain ng mga ganyan, hindi ko kayo masisisi. Pero ang akin lang po, wag po natin siguro pag-usapan niya, medyo pero ako, kahit saan mo, lalaban mo ako ng diskusyon dyan, na hindi dapat kainin yan ng Kristiyano. Ito po, ipapakyat po kay Brad CJ sa susunod na araw para part 2. Oo, wag na po natin pag-usapan yan muna. Medyo malalim po yan. At baka hindi yung magandang maging turn out natin. Ay, hindi po. Kasi, alam na po namin yan sa halal kasi po ako may pinsang buo po ako Muslim at saka pinag-aralan na po yan na yan ay hindi hindi nga, ang akin lang po si Sneaky. Since matagal na po natin, since Sneaky, ang akin lang, since na hindi ba parang, ang suggestion ko lang, hindi ba parang mas better na for the sake of the argument, much better. Ano na ba yan? Pagkain lang naman yan eh. Parang hindi ba pwede natin, iwasan na lang natin. Sabihin natin pwede, pero hindi ba much better para safe? Huwag na lang. Po kasi, Brad, hindi rin naman po tayo pwedeng kasi kasalanan sa Espiritu Santo yun eh.
Hindi ho tayo sumusobra kasi nasa ano yun eh. Hindi ho tayo sumusobra. Kaya nga po, Kasi Brad, ganito na lang po, Brad. Ipapakita na lang po kita kay Brad CJ sa pangalawang naintindihan po kita, Brad. Ipapakita na Hindi lang po kita kay Brad. tayo pwede sumobra doon sa utos kasi Opo. bakit? Even ho ang mga Hudyo, alam niyo ito ang mga Hudyo, 'di ba? Sabi nga ni Kristo, ang nilinis ng Panginoon, wag mong ipalagay na marumi. Oo, kinonsider nila marumi ang baboy, pero dahil sa matagal, dahil sa ano na nila, parang given na sa kanila yung kahit di sila kumain baboy, basta hindi nila tinuturing na marumi. Baga parang dahil sa nakasanayan na lang nila, kahit na alam na nila malinis ang baboy, parang pinili na lang nila, sige, okay, hindi na lang kami kakain, pero hindi na namin tinuturing na marumi. Brad, ganito. Ayan po ay personal niyo po. Sa maraming kapatiran po, Brad, at sa maraming nakikinig, maraming miyembro. Eh, kasi mas marami na hong lumalabas to sa ano eh, dahil sa gusto na mag-Jollibee. Hello po. Bro, ganito po. Sabihin niyo po bro, pag tapos na kayong magsalita, para si Nikki naman po magsasalita para hindi po tayo magulo. Sabihin niyo kung pwede na po magsasalita si Nikki, pagbigyan niyo po. Tapos pagtapos ni Nikki, kayo po, para po maganda yung conversation Hindi, natin. mas maganda mag-part 2 na lang si Brad Dennis kasi ay nahaba po kasi mas maganda ang makausap niya po talaga si Brad CJ o si Brad Badong. Oh, wait lang, akit natin si Brad Badong. Kayo na ang usap diyan. Sige, mag-usap-usap kayo. Pwede ba ng apat dito? Ayan, adding na po. Sige po. Pwede po yan. Sige po, usap po mo. Hindi, ganito lang po. Magkakaroon na po tayo ng kadahilanan sa ating salaman eh. Brad Huwag na po Tagya. natin pag-usapan yan. Huwag na po natin pag-usapan yung sa halal. The best yan. Ang pag-usapan na lang po natin, kasi medyo malalim na usapin po yun eh. Brother. Opo. Oo, Brad Marlon, si Sneaky, wag yung pag-usapan yan kasi pati ang mga apostol nagtalo-talo dyan. Hindi naman tayo mga apostol. Kaya nga Po, ang pinaka-the best na lang po natin, wag na po natin pag-usapan yan. Kumbaga sa akin lang naman po, kaya ako sinare. Kasi siyempre meron, pag narinig nila yun, magiging ano sa kanila yun. Baka nga masama yung, yung hindi pag-iwas, ang hindi pag-iwas dun. Okay, meron siyempre, may mga mag-i-eject sila ng pananaw nila. Oo, Hindi pwede yan, Brad. Huwag na po natin brother. pag-usapan yun. Brother. Ako muna magsasalita ha. Tama yung sinabi nung kapatid na yung ang mga Hudyo na naging Kristiyano. Maselan Nanatili sila. maselan yung pagkain na yan, 'di ba? Yung yung sinabi niya, yung sinite niyang talata kanina. Dapat isa-cite ko 'yon, kaya lang kailangan ko na mag-prepare talaga. Kaya lang sabi niya, ang nilinis ng Diyos, wag mong ipagpalagay na marumi. Papa. Kaya lang sabi ng Biblia kasi, when you're in doubt, don't. Opo. Totoo yun. Hindi sa pananampalataya kasalanan. When you Pagkain are po in doubt, do not. Ngayon, pananampalataya ng kapatid yun eh. Yun yung nakagisnan niya. Okay lang yun. Meron namang pananampalataya kagaya ng ibang mga tinuruan ng Panginoong Hesukristo, mga hintil. Pwede sa kanila. Yung baboy, Kaya opo. nga, diba? Yung baboy po. Opo. Kaya yung baboy diba, po. Opo, brother, patapusin mo lang ako. Kasi nagmamadali ako eh. Narinig ko na yung boss ko lumabas na ng kwarto niya. No? Ngayon, ang sabi ng Biblia sa Gawa, nagkaroon ng hindi kakaunting usapin sa kalagitnaan ng mga alagad, ng mga apostol. Pero itong si Santiago, napuspos ng Espiritu Santo, tumindig at nagsabi. Anong sinabi ng apostol na si Santiago na pinuspos ng Espiritu Santo? Huwag na natin gambalain ang mga kapatid nating mga hintil na nagsasadyos. Huwag na natin silang atangan ng mabibigat na atang. Kundi iaral na lang natin sa kanila na sila'y magsiilag sa mga bagay na binigti, sa mga hain sa Diyos-Diyusan. At sa pagkakapid. Meron bang mas mabigat na atang? Bukod dun sa kasalanan sa Espiritu Santo? Yun lang po. Tama po. Meron. Alin yun? Biruin mo si Chopilo, si Tito, mga Grego yan. Matatanda na yan nung naanib sa iglesia. Tuturuan mo pa ba na magpatuloy? Mahirap na, wala namang pampamanhid. Pero ano ang mas mabigat? Yung kasalanan sa Espiritu Santo o itong pagpapatuli? Kasalanan Pero po sa Espiritu Santo. Pero ang sinabi ng apostol na si Santiago, napuspos ng Espiritu Santo, wag na natin silang atangan ng mas mabibigat na atang. Kasi nung time na yon wala namang pampamanhid. So, mas mabigat na atang nung time na yon yung pagpapatuli sa mga matatanda. Pero matanda ka na nga, makunat na yon. Kaya wag kayo magtalo dyan. Ha? Brother, huwag kayo magtalo dyan. Ngayon, Hindi naman po tayo nagtatalo eh. Kaya nga, ang sa akin nga lang po, ganito kapatid na ba? Ang akin lang po. Meron pa akong premise. Kasi ganito, alam ko po hindi tayo nagtatalo. Ngayon, sasabihin na, ayan, nagtatalo-talo na sila. Nasa Biblia yun, nagtalo-talo ang mga apostol. Kami, hindi naman kami apostol eh. At hindi
namin narinig yung mga unang apostol na first hand. Kaya kung magtalo-talo man kami, mga apostol Para na. alang-alang po sa aral yun eh. Hindi naman po sa pagtatalo-talo sa laman yun eh. Di ba? Oo, Alang-alang po tama. sa aral po yun. Tama. Tsaka kung nagko-correctan po tayo eh. Kino-correct po Opo. natin ang isa't isa Opo. sa pamamagitan ng Tama. aral. Opo, tama. Kasi ganito po manggagawa po ako. 24 na po ako. 24 years na po ako. So 24 years Okay po. na rin ako manggagawa. So, anong ibig ko sabihin? Ang ganda ng punto ni Brad Pagya. Meron siyang merong coherence yung sinasabi niya. Kasi meron siyang pagmamalasakit doon sa kaluluwa ng bawat isa. Ganun naman talaga dapat eh. Kaya yan yung dapat sana ang lulutas sa problema ng pananampalataya ng mga kapatid, itong si Daniel Rason. Yan kasi ginagawa ni Brad Eli noong buhay siya eh. Pag merong problema sa pananampalataya ang kapatid, pag merong problema sa aral ang kapatid, nilulutas ni kapatid na Eli sa Salamat pastor ba? sa Diyos sa pagkaunawa, kapatid na Badong. Oo, sa harap ng kapatiran niya. Opo, kaya nga po, ng kapatid. napaksa. Kaya lang, itong si Daniel Rason, kaya niya inalis daw yung consultation kasi ayaw niyang mapahiya ang kapatid. Para pala sa kanya, ipinapahiya lang ng kapatid na Soriano ang mga kapatid. Kaya tapos itong mga manggagawang panatiko, pero mo nakakahiya ka, Leo Swing? Nakakahiya ka, Leo Swing, na district servant diyan sa Pampanga. Sasabihin mo, mas mabuti yung taga-akay na hindi nagmumura para pala sa'yo, hindi mabuti si Brother Eli. Nakakahiya ka, ikakahiya ka ni Brad Bong Swing at saka ni Tess Swing na mga magulang mo. Bakit? Maka Brad Eli yun. Nakakahiya ka, Leo Swing. Opo, yun po huwag po tayong maggunong-gunong mga kapatid kasi pare-pareho po tayong hindi marunong. Ako rin po, hindi rin po ako marunong, kapatid. Opo, kaya mahirap talaga mag-inject ho nung mga bagay na hindi naman natin nakasanayan eh. Di ba? Mag-stick na lang po tayo kasi sabi nga ho ni Pablo, wag matuto kayo sa amin, wag hihigit sa bagay na nasusulat. Ngayon po, sabi na pakatandaan mo kung kanino mo natutunan yung mga bagay na yun. Kanino ba natin natutunan yung halal? Pero sige, wag na muna natin pag-usapan yan. At saka medyo mahaba po talaga usapin yan. Tama po kayo, Brad Badong. Salamat sa Diyos at naunawa niyo po yung damdamin ko lang po na ayoko pong totally malihis tayo lahat eh. So, di ba? Kaya ho ako umano rin, pumanik dito sa inyo para ho makapag-inject din ho sa inyo ng mga bagay na makita yung point of view ng ibang kapatid. Opo, kapatid na Kasi kapatid na Dennis, wala naman tayong natutunan kay Bonjing eh. Ano bang natutunan natin kay Bonjing? Wala naman tayong natutunan eh. Kaya nga sabi sa Biblia, manatili na lang kayo. Ibig sabihin, wala nang Opo. wala na. Manatili na lang po talaga tayo doon sa mga bagay na nakasanayan na natin. Huwag nating totally, huwag tayo maki-New Year po muna uli. Kasi may mga iba, nag-New Year, Chinese New Year nung nakaraan. Naku po, patawarin ng Panginoon. Iba na po kasi. Ako kasi hindi ako nagsa-Chinese New Year eh. Kahit ako yung nakakaintindi pa. Opo. Sabi nga, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Huwag tayong saayon doon. Ayaan nyo, sa mga Kasi kung talagang Kristiyano. sa mga susunod na pagkakataon, Brad, at kasi may dadon ko na rin po. Ay, Brad Marlon, ano pong gusto niyo pong sabihin? Kahit paano para makapagsalita po kayo. Pwede pa naman po tayo mag-live. Booking po. Yung papadensya po kung meron man po akong nasabing hindi man ikakaano ng ibang kapatid. Brad Pasensya na po. Marlon, okay lang yun. Lahat tayo nagkakamali. Yung pagtanggap sa pagkakamali, tanda yun ng pagiging makadiyos. Tanda yun ng pagiging makadiyos. Amin. Pagtanggap ng kamalian. Pero wag natin. Kasi dapat talaga magsama-sama tayo sa tama eh. Pagkamali, sabi talagang iwanan natin yung mali. Sabi ng Biblia sa Ikalawang Kronika 7:14, ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay dumalangin, magpakumbaba, hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang lakad. Talikuran yung pagkakamali. Pag nagkamali ka, accept it. Hindi mababawasan. Lalo na akong humanga sa'yo, Brad Marlon eh. Nakakahampa yun, yung pagtanggap ng mali. Kasi ako man, nagkakamali ako, tignan mo. Kaya nga ako humingi ng tawad doon sa mga pinagkamalian ko. Itong si Daniel Rason, ito yung inaalis niya. Biruin mo, nagkasala. Ang utos sa Biblia, pagka maghahain ka, naalala mo na mayroong laban ng kapatid mo sa'yo, iwan mo muna ang iyong hain sa dambana, kumaroon ka, at makipag-ayos. Ngayon, kung nagka-ayos kayo, balikan mo yung iyong hain, tsaka mo ihandog. Ngayon, si Daniel Rason, hindi na daw okay na lang daw sa kanya kahit nagkasala ka, hindi ka na humingi ng tawad.
Kaya pasensya na rin po kayo mga kapatid. Brad Badong, kay Bonjing ganito, kay Bonjing, lumayas na kayo lahat. Oo. Sige po Ang mga hirap- kapatid, Ang hirap ng walang tubig, wala kang mauna na po muna ako Buti pala. na lang may wet wipe. Papaalam po muna ako. Opo. Magpapaalam po muna ako. Brad, Opo, salamat po sa Diyos. At Anong pangalan mo ayos kasi, na po Brad yung Pagyan? usapan natin yan. Sige pa, Brad Dennis, salamat po sa Diyos sa inyong Ayun, Brad Dennis Pagya. Oo. Opo. Sana po ingatan po ninyo sa inyong puso yung aral po ng Diyos. Opo. Ikaliligtas po Yun natin naman po yan. yung po ang lagi kong kinakatakot na maiwala ko yon dahil alam ko pagka nawala na ho yung alab maaring maibitawan ko yung aral. Kaya ho ako nananatili ako dun sa pakikinig ng salita ni Brad Eli, sa mga aral ho na Sa palagay- iniipon ko nga ho yung mga Sa video. Opo, Brad Marlon, sa palagay nyo ba, yung mga Israelita na aanib sa totoong iglesia, hindi may mga kumain ba sila lahat ng baboy? Hindi. Kasi meron lalo na yung matanda, nakaugalian nila, hindi sila talaga kumakain ng baboy. Oo, nakaugalian na po. Oo. So, ganun lang yun mga kapatid. Huwag nating pagtalunan yan. Kasi, Kaya tayo po, normal kumbaga yan yung na nakaugalian natin na lang, panatilian po. Yun sa akin po, yun ang po yung ginagawa ko na lang po. Pinanatilian ko na lang yun. Tama yun. Although may possibility nga po yung sinasabi nyo. Sige, hindi ko po isinasa isang tabi ang possibility na yan. Pero sa akin lang po, yung nakaugalian ko po, dahil sa yun po yung ko na pinangakuan ko na nawawala-wala si Brad Dennis Pagya. Ito, hindi, pinatay ko lang po. Opo, kapatid na Dennis, naunawaan po kita. Masyadong mahaba yung mahaba po kasi, wala tayong magagawa. Naghudas yung ating wala tayong magagawa. Tanggapin natin ang ating kapalaran. Tayo lumabas na tupa, tayo tupa sa labas. Ayun naman po palagi sinasabi ko Wala naman po tayo naman po ay may mga budhi. Ang mag-uutos po sa atin ngayon, mga kapatid na Marlon, yung budhi na natin Kasi wala naman natuturo sa atin talaga ngayon. Wala naman po natuturo sa atin ngayon. Sino ba ang nagpalabas sa atin? Di ba yung budhi po na ang nagpalabas sa atin? Kaya tayo, ang masasabi ko, talagang tayo, bayan ng Diyos, mga kapatid. Kasi sabi ng Diyos lumabas kayo dyan, bayan ko. Sinong lumabas? Sinong nakarinig? Yung kanyang bayan. Ayun po yun. Ayun po yung tinatawag na spiritual. Yung physical na sinasabi nila, ayan, nandiyan ka kay Rason, nagpapatarget ko, ano nung hinihingi, lahat na, may family to, silang pamilya, ayan yung physical na yan. Na kaya nga tayo pinapalabas na, wala na, nagsumakit na siya sa bagay na nasa sanlibutan, kapatid. Ayun po yun. Ayun po yung doon. Wala na tayong maasahan Kaya nga tama sabi ng Biblia, mag-aral na lang tayo. Kung ano yung alam nyo, sige, sabihin nyo. Kasi budhi naman natin nangahatol, Brad, kung tama yan o hindi. Budhi natin nangahatol niyan. Kaya, wala po tayong dyan. Kapatid na Marlon, meron ka po pong sasabihin, kapatid na Marlon? Wala na po, sis. Sige po, bahala po kayo kung gusto niyo May babasahin lang po ako mga comments. Bati-bati po tayo, ha? Opo, wala po problema sa akin yung Brad Badong. Kilala niyo naman ako sa Nahingi talaga ako ng sorry pag may kasalanan ako. Maganda na nga po yung kay Brad Dennis, nagkakaroon ng usapin na para naman pang kaluluwa naman yan Okay lang po yan, kumbaga yung kasi kung kay Bonjing tayo aasa, ay wala tayong mapapala doon. Wala tayong magugutom tayo doon, magiging malnourished tayo doon. Tingnan mo, Ang sabi nga po ni Brad Daniel about dyan sa halal mag-research na lang kayo. Teka muna. Magbabasa lang ako ng mga dito. Si kapatid na Ronnie Kipoy del Rosario. Brother, malakas. Ito, kapatid na Anaya. Mali din ang aral sa paggupit sa buhok. Nasa Bible naman po. Manatili ka. Ito, si kapatid na Ronnie. Manatili ka po ba sa loob para makinig sa mali? Siyempre hindi. Marinig mo kasi yung tawag ng Kristo na tunay na pastor. Maririnig mo yon. Siya ang maririnig mo na ngayon. Kasi wala ka naman talaga wala kang maririnig na. Kumbaga, wala na. Kaya tama lang yan. Eto. Tawag nito, di dapat Reddit looker, di dapat sumasayaw din si Bonji. Bahala siya kung anong gusto niyang gawin. Napupunta siya sa London, doon siya tumalon, sa London Bridge is falling down. Si kapatid na pag-ibig, by the end of the day, kanya-kanya po tayong kaligtasan, hindi po natin kontrol lahat. Oo, totoo naman yun. Sinabi naman yun natin ni kapatid na Eddie, na kanya-kanya tayong kaligtasan. Asawa mo nga, hindi mo kayang sa kaligtasan asawa mo Alam mo, marami nagtatanong sa akin, kapatid na saglit na lang po marami nagtatanong po sa akin, kapatid na Marlon, tungkol dyan sa mga closet. Ako kasi kung may asawa at pamilya dyan, wala kami pag-aawayan. Ikaw ay dumalo dyan, babaunan pa kita, bahala ka dyan. Kung gusto mo magbura, walang problema, hindi natin pag-aawayan yan. Marami po kasi nagtatanong sa akin ng ganyan Hindi ako Ganyan po nangyari sa akin si Sneaky Kasi po, di ba po, nakakay ko lang po yung asawa ko, nakakay ko lang po. Tapos napapansin ko sa asawa ko, parang tinatamad na siyang dumalo. Tapos, ayun nga, nung binanggit niya na sa akin na meron na siyang mga duda, ako, kahit alam kong kasi
parang nawakan ko yung sinabi ni Brad Daniel na lilipat kay Brad Daniel. Kaya ako naghihintay ako. Pero kahit ganun, na tinatamad na lumalo po yung asawa ko, sinusuportahan pa rin niya po ako eh. Opo. Oo, kasi ako galing din naman ako sa loob Brad Marlon Galing din naman ako sa loob. Hindi naman ako malapit na alam ko yung pinapakinggan niya. Alam ko yung pinapakinggan niya na paulit-ulit. Hindi siya nakakalata. Gusto niya magburo, okay lang. Bigyan ko pa siya ng baon maghapon. Walang problema sa akin yan. Hindi dapat pag-awayan yan. Ang pinagsisimula ng kampi-kampi at saka away, ayan si Bonjing, Brad Marlon. Saan ka nakakita? Ipapablock yung kaibigan, kamag-anak na nasa loob. Hello? Ayan ba ang sinasabi mo na mga ngaral? Hindi mo nga matanong. Eh di lahat yan ay kaaway niya. Hindi Mm. kapatid na Marlon. Sige po, ida-down ko na po ito mga kapatid. Baka po mamaya loobin, may live pa po ulit tayo mamayang gabi. Meron po. Mag-request po ako sa inyo kung pwede po, sendan niyo po ako ng, o kaya kahit ano niyo ako para nakakasabay po ako sa ano, kumbaga, gusto ko po kasi laging napapakinggan sila Brad CJ tsaka sila Brad Budol. Kasi medyo ano, Ako, medyo na ayaw mo pakinggan. Siya, wag na. Hindi na kita ano. Ayaw mo akong pakinggan. Hindi po sis, Joke lang. nagtampo. Siyempre andyan na po kayo eh. Lagi nga ako nasa live niyo eh. Joke lang. Sino pag-asay ko dito? Si kapatid na Anaya, mga kapatid na umeksik, kaya nagbagabit ng buho kasi nabasa ng pulis sa bayan, hindi masama kumain ng halal. Sige, tutuloy na lang po natin. Mamayang gabi po, kung loloobin po. Salamat po sa Diyos. Sadya naman talaga. Alam mo ako, Brad Marlon, may kwento ako sa iyo. Bumiyahe ako aeroplano, ha? Halos 24 oras. Ako hindi nga kumain, gawa ng halal na yan. Gutom naman ako pagbaba. Oo, nung nagbiyahe ako, biyahe ako papuntang doon nun eh. Sa tuwing Christmas party ng company po namin, sa tuwing Christmas party po ng company namin, sis, Christmas party. Basta lahat ng mga party, palaging Jollibee, palaging, Ganun palaging, na, oo. Siyempre, siyempre, natutunan natin yung kay Brad Eli, siyempre pinangahawakan po natin na kahit magutom na tayo, wag lang tayong kumain ng ano, ng pero dito kay KTR, wala tayong aasahan dito. Tama sabi ni Brad CJ, wala tayong aasahan. Wala tayong aasahan dito. Meron po sis, kahit hindi po ninyo tanong yan, na ano po, nagpapaliwanag po yan, basta sa motor. Ano kasi siya sa mga bagay na nasa sanlibutan, Brad Marlon. Dalawa lang kasi yan nagsumakit sa mga Bye-bye po mga kapatid. sige po, ibababa ko na rin po to ha. Salamat sa Diyos, Brad Marlon. Ingat ka dyan, ha? Ingatan ka nawa ng Panginoon. Nasa Pilipinas ka, nakabalandra pa naman pagmumukha mo. Bye-bye. Okay lang. Salamat sa Diyos. Hindi yan pababayaan. Sige, salamat sa Diyos. Salamat po Basta sa Diyos. mag-iingat ka, ha? Salamat po sa Apa. pagkakataong muli. Ano lang naman po ako, trabaho, bahay lang naman po ako. Yung trabaho ko po, 5 minutes lang, nandun ako sa trabaho, di na ako lalabas. Sige po, salamat po sa Diyos. Hanggang sa muli po, salamat po. Bye. Bye po.